hot, creamy, and very yummy. Iyan ang paborito ng marami, baked macaroni. Tsak, tatanggihan ng mga nagwa-watch ng kanilang calories. Pero paano kung siya raw ang mag-aalok nito? Aarte-arte ka pa ba? Si Pogi. Ayan na. Sarap talaga yung Bake Mac ni Enteng. Kaya marami tuloy ngayon ang na-curious. Sino ba siya? At ano rin ba ang lasa ng kanyang baked mac? Masarap po yan. Nakabili na po kami dyan at napakagalang. Gwapo pa. Bili na kayo. Masarap pa din yan ni Kuya. Kaya nagtanong ang aming team sa kinaroroonan ng ating tindero for research purposes only. Sa palengke po. At dito sa palengke ng Marikina raw siya machichempohang naglalako ng baked macaroni. Alas 4 pa raw ng hapon ang kanyang schedule. Pero alas 3 pa lang, nako, mahaba na ang pila. Excited yarn? Kasi madali siyang naubos. Alas 4 impunto, sakay ng kanyang bisikleta. Dumating na ang pinakahinihintay ng lahat, ang tinagurian ngayong Baked Mac Bay, si Enteng. He's so mesmerizing. Si Enteng, mala-artista na pinagkakaguluhan ng kanyang customers. Abot-abot ang pa-selfie sa kanya. Gwapo talaga siya, tsaka mabait, masipag. Asa kanya na, package deal na. Kung ako asawa niya, hindi ko siya bibitawan. Wala akong masabi. Sobrang gandang lalaki. Ako lang yung bata-bata, ako naliligaw eh. Ang presyo ng Baked Mac ni Enteng, 65 pesos ang maliit na container. 110 naman ang malaki na ilang minuto pa lang, Dalawa. sold out na. Wala na. Wala na po. Wala pa pong 10 minutes ma'am, sold na po. Gwapong-gwapo, masarap pa yung tinda niya. Masarap talaga. Mura pa. Kasi marami rin sa akin masarap. Kaya try ko. Ang una raw naka-spot sa kagwapuhan ni Enteng, si Melona. Na siya. Si Pogi. Napadaan ako sa kanya, takaw pansin talaga siya kasi una sa lahat, ang pogi. Tsaka lagi siyang nakasmile. Sabi ko makabili nga ng Bake Mac. Hi ka naman! Nung vinlog ko po siya, umabot po siya ng 1 million views. Papasalamat din po ako sa kanya ma'am kasi since nung nag-viral po yung video, mas marami pong nakakilala po dun sa tinitinda namin. Before po, kumikita po kami ng 2.5 to 3K per day. Kasama po yung puhunan. Ngayon po, nadoble siya. Hindi naman daw sa pagmamayabang, pero noon pa man daw, pansinin na si Enteng. Marami nga po nagsasabi sa akin, may mga kamukha nga raw po akong artista. May itsura nga daw po. Kahawi ko daw po si Alden Richard. Gayunman, naninibago pa rin daw siya sa atensyong nakukuha niya ngayon. Si Enteng kasi, likas daw na mahiyain at nonchalant. Ako po ay tahimik na tao, hindi po ako palasalita. Kapag binabati po akong iningitian ko lang, kaya madalas po ako natatawag na saplado. At viral siya, hindi lang dahil sa kanyang good looks, pero dahil din daw sa kanyang good food. Nabuo ko po yung idea, inisip ko kung paano pa makakabenta. Nag-isip po kami ng iba't ibang klase ng merienda. Hanggang sa dumating po yung Bake Mac, tapos in-enhance ko lang po yung lasa. 4 na taon nang nagbebenta ng Baked Mac si Enteng at siya raw mismo ang nagluluto ng kanyang produkto. Pero hindi raw madali itong ilako. Wala kasi siyang sariling pwesto. Bawal po talaga kami mag-overstay doon. Wala po talaga kami permit. Meron pong clearing operation, ma'am. Ang ginagawa po namin, tumatakbo po kami, nagtatago po kami. Kasi pag naabutan po kami, mahuhuli po lahat ng paninda namin. Bata pa lang, natikman na raw ni Enteng ang pait ng buhay. Nung naghiwalay kasi ang kanyang mga magulang, siya'y naging palaboy. Bali, nangangalakal po ako. Nangongolekta rin po ako ng mga kaning baboy. Nangangapa po sa mga kanal. Kung saan na po nakikitulog. Sa kaibigan na po ako nakikitira. Doon din po ako nakaranas ng pagmamahal bilang pamilya. Dahil sa kanyang charisma, rumakit siya bilang brand ambassador. Na nagpo-promote ng iba't ibang product. Hindi po sapat yung kinikita. Hanggang pinasok na nga niya ang pagtitinda ng baked macaroni. Pero
Pero para sa mga humuhopya o umaasa dyan, pasintabi lang daw dahil si Enteng pamilyado na. Ang kanyang partner, si Rodalyn, may 2 na silang anak. Si Enteng po, first boyfriend ko po. Minulat po ako ng asawa ko sa kung ano po yung buhay na kailangang harapin. Pursige ko po na magkaroon pa rin sila ng maayos na tirahan. Side trip naman tayo sa palengke ng Pasig, kung saan naman may sari-sari store na dinadayo rin. Hindi ang tinda, pero Kuya, pwede pabili ng munay? ang tindero. Si Kuya kasi, magbebenta lang sa kanyang sari-sari store. Kailangan topless talaga? Hoy Kuya, baka ka mapulmonya. Saan yan? Kahit ako, babalik at babalik. Abay makabili nga hanggang maubos ang allowance. Sa una, pa-mysterious pa siya. Abs lang ang nakikita. Mag-hi ka naman. Hanggang nag-face reveal na. Siya ang 31 anyos na may-ari ng tindahan na si Danny, ang tinawag tuloy na macho tindero ng Pasig. Meron ng customer ko lang, mga regular customer ko na nag-video sa akin. Mga ilang araw lang nakalipas, sinasabi ng mga ibang customer ko na nasa TikTok na daw ako. Ever since naman, tinatawag naman nila ako ng macho man ng mga customer ko. Dahil nakaubad ako, kitang-kita yung katawan ko na solid tawag. Kaya ang ilang mga napapadaan, hindi raw maiwasang sumulyap sa kanyang katawan. Araw-araw kami bumabalik dito kasi sobrang gwapo niya, ang laki pa ng mga muscle niya. Hindi siya nakakasawang tignan. At heto, meron pa raw ibang customer na dumadayo pa ng palengke ng Pasig para lang siya'y masight o makita. Maraming binibili rin, tapos magpapapicture. Malayo pa para pumunta lang dito. Pero teka, bakit ka naman kasi may pahubad, Danny? Talagang sobrang mainit. Tsaka bukod doon, nag-workout ako yung time na sa loob ng tindahan. Aminado si Danny na gusto niya talagang i-flex ang kanyang pinagpagurang katawan na sinasabayan niya raw ng basketball. Sa isang linggo, naglalaro ako 2 beses. Kuya, may yelo kayo? Ang init kasi. Pero kahit daw marami ang humahanga sa kanya, ang misis niyang si Vina, unbothered, hindi apektado. Proud ako kasi maraming umahanga sa katawan ng asawa ko. Mahal na mahal ko asawa ko eh. May mga anak na kami. Buntis yung asawa ko ngayon eh. Dahil daw sa madalas na wala siyang pang-itaas, si Danny minsan na raw nasita. Hindi ko naman na-expect na may darating na mobile. Tapos na paglabas ko, yun, doon ako nauli. Pero kung may mabuti man daw na naidulot ang kanyang viral video, yan ay mas lalong dumami ang kanyang customers. Lalo't ito lang din ang kanilang inaasahan. Kahit na hanggang madaling araw, katrabaho pa rin ako. Minsan nga, sa isang araw, 2 oras lang tulog ko. Habang tumatagal, nakapaglabas din ako ng sasakyan, nakapagpatayo na rin ako ng paupaan. People actually will get attracted to good visuals. Very important na ang product mo of high quality din. Kung masarap, di balik-balikan nyo. Kung hindi masarap, di maghahanap kayo ng iba. While good looks is okay, importante din no, na makita nila yung merit ng product or service. Bonus na lang talaga kung ang nagtitinda may itsura. Cheesy mang pakinggan, pero ang tunay na recipe to success para siguradong mabenta ang tinda, sipag at tiyaga.